Isang mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Welcome po sa ating programa kung saan ating binibiyang linaw ang mga isyung lubhang nakakaapekto sa ating pananampalatayang Kristiyano. Lingid sa ating kaalaman, mga mahal kong magulang, na may mga pagbabagong nagaganap sa edukasyon ng ating mga anak na dapat po natin bigyang pansin. Nakasaad sa ating saligang batas na may likas na karapatan tayong mga magulang sa pag-aaruga sa ating mga anak. Kaya naman, anumang pagbabago na gagawin sa loob ng silid-aralan, lalo na kung makakaapekto ito sa sensitibong pagpapalaki sa ating mga anak, karapat-dapat lamang na tayong mga magulang ay dapat konsultahin muna. Ang tinutukoy ko po ay ang tinatawag na sex education na lumalaganap na ngayon sa ating mga paaralan. Para mas lalo po nating maunawaan ang isyu ng sex education, inaanyahan po natin si Ginang Filipina Ranyada, isang ina at guro na nagsaliksik tungkol sa lumalaganap na panganib sa loob ng paaralan. Maraming salamat Sister Des at sa mga manonood. Marahil ay narinig na po ninyo ang katagang sex education na ngayon ay kilala sa katagang population education at reproductive health. Panahon pa po ng dating Pangulong Marcos nang mauso ang katagang ito. Kaya siguro meron na kayong ideya kung ano ang sex education. Kahit ano pang kalagayan natin sa buhay, bata man at matanda, mayaman man o mahirap. Bilang kasapi ng United Nations, ang Pilipinas ay kailangang makilahok sa Sex Education Initiative ng United Nations at ng International Planned Parenthood Federation. Kaya noong 1973, sa bisa ng PD 965 ng dating Pangulong Marcos, itinalaga na ang bawat lalaki o babae na gustong mag-asawa ay kailangang dumaan sa seminar o pag-aaral na ang tawag ay Family Planning at Responsible Parenthood. Noong ding taong yon, itinatag ng Ministry of Education, Culture and Sports ang Bureau of Population Education na siyang itinakda upang mangasiwa sa paggagawa ng mga modules, mga lesson plans upang mapalaganap ang kaisipang population control sa lahat ng kabataan. Ang population education po or sex education ay proyekto ng International Planned Parenthood Federation, ang worldwide organization na nagpapalaganap ng family planning services at population control sa buong mundo. Ang layunin lang po nila ay upang baguhin ang kaisipan at kultura ng mga kabataan at idiretso ang kanilang kaisipan sa pagpigil ng populasyon. Ang nakita nila ang paaralan na siyang pinakamabuting venue upang maganap ang conditioning process na ito. Sa ngayon, matindi ang kinakaharap nating mga magulang at guro tungkol sa issue ng sex education. Ipinagpipilitan ng DepEd na ipasok uli sa paaralan ang sex education bilang isang subject. Hindi lang siya integrated sa iba't ibang subject areas, kundi isang buong subject na ngayon na pag-aaralan ng mga estudyante magmula sa elementary, high school hanggang sa college. Ano nga ba talaga ang nilalaman ng bagong sex education? Kung susuriin natin, ang buong konsepto ng sex education ay dapat tanggalin sa curriculum. Itong mga modules na ito ay hindi dapat ituro dahil napakaraming maling konsepto tungkol sa sexualidad ang kanilang sinasabi. Una, ano ba ibig sabihin nila sa sexual education? Bagamat sinasabi nila that sex education should start at home, ibig sabihin, ang sex education daw ay dapat magmula sa bahay, dapat ituro ng magulang. Pero ano ba yung kanilang ibig ipakahulugan sa sex education? Upang mabatid po natin, tingnan natin isa-isa ang mga nilalaman nitong sex education program na ito. Sinasabi dito sa page 57 ng module, below are ways of promoting safer sex. Ano ba itong safer sex na sinasabi nila? Babasahin ko po sa inyo. Una, non-penetrative sexual practice. Non-penetrative. Ibig sabihin, ang mga kabataan ay pwedeng mag-necking, pwedeng mag-petting, pwedeng maghalikan, kahit gaano katindi yung halikan, basta huwag lang magkakaroon ng penetration.
Pero kailan titigil ang bata? Kailan natin mapipigilan ang bata? Sa pagtatalik. Pag nandun na yun, hindi ba? Kahit ano pang pigil ang gawin mo, gagawin at gagawin nila. Pangalawa, having sex with only one faithful partner who is not infected. Ano ibig sabihin nito? Na ano bang palagay nila sa mga tao? Lahat ba ng tao ay mayroong syphilis? Lahat ba ng tao ay mayroong AIDS? Lahat ba ng tao ay mayroong gonorrhea? Number 3, avoiding unprotected penetrative sex with someone whose sexual history is unknown. Ibig bang sabihin na isang bata, kahit kanino makikipagtalik siya? Ibig bang sabihin ang isang tao, kahit kanino makikipagtalik siya? At ano ibig sabihin ng unprotected penetrative sex? Ibig sabihin nito, kailangan gagamit ng kondom. Alam natin na ang kondom ay hindi 100% prophylactic against AIDS. Pero bakit nila ipinagpipilitan? Ang Uganda, ang Africa namamatay dahil sa AIDS dahil doon ipinalaganap ang paggamit ng kondom. Ganon din sa Cambodia. Ano gusto nilang mangyari? Pati rito sa Pilipinas, gagawin nilang tulad ng Cambodia, tulad ng Uganda, na mamamatay dahil sa AIDS. At hindi sinasabi sa kabataan na huwag kang makipagtalik dahil hindi pa panahon ng pakikipagtalik. Pero implicitly, sinasabi, sige, makipagtali ka, basta huwag kang magkaroon ng sakit, basta hindi ka magbuntis. Number 4, not using gadgets and not sharing douching paraphernalia. Genitalia. Puro tungkol sa genitalia ang kanilang sinasabi. Number 5, avoiding anal, vaginal, or oral sex without condom with anyone known to practice risky behavior. O dito, tahasan nila sinabi, gumamit ng condom. Then the last one, avoiding unprotected sex with women during menstrual period. Kung titingnan natin, ano itong sinasabing ito sa kabataan? Huwag kang matakot, sige lang, makipag-sex ka, makipagtali ka, basta may condom ka. Basta, kahit na ang katalik mo ay isang taong merong sakit na AIDS, merong sakit na gonorrhea, huwag kang matakot, basta merong kang condom. Anong dala nito sa kabataan? Isang mensahe na sinasabing, sige lang, huwag kang matakot. Alam niyo po ba, doon sa unang module, merong nakalagay doon, is too much sex physically harmful? Doon sa Revitalized Homeroom Guidance Program. Nang ituro po namin yon sa mga kabataan, third year high school, ano po ang sinabi nila? Susubukan nila. Susubukan nila. So ano pong mensahe nito sa mga kabataan? Susubukan nila. Nakakatakot po itong ganitong leksyon. Equip ba ang bata na gumawa ng desisyon